Unang Samuel ika-21 kabanata hanggang ika-22 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Unang Samuel ika-21 kabanata. Pumunta si David sa Nob. Unang Samuel ika-22 kabanata. Si David sa Adulam at Mizpa. Unang Samuel ika-21 kabanata. Pumunta si David sa Nob. Pumunta si David sa Nob at tumuloy kay Ahimelek na siyang pari sa Nob. Nanginig sa takot si Ahimelek nang makita si David. Nagtanong siya, "Bakit nag-iisa ka lang?" Sumagot si David, "May iniutos sa akin ng hari at pinagbili na niya ako na huwag ipagsasabi kahit kanino ang pakay ko rito. Ang mga tauhan ko na sinabihan ko na magkita-kita na lang kami sa isang lugar. May pagkain ka ba rito? Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit anong mayroon ka." Sumagot ang pari, "Wala na akong ordinaryong tinapay, pero mayroon ako ritong tinapay na inihandog. Maaari ko itong ibigay sa iyo at sa mga tauhan mo kung hindi sila sumiping sa kahit sinong babae nitong mga huling araw." Sumagot si David, "Hindi kami sumisiping sa mga babae kapag may misyon kami. Kahit na ordinaryong misyon lang ang gagawin namin. Kailangang malinis kami. Ano pa kaya ngayon na mahalaga ang misyong ito?" At dahil nga walang ordinaryong tinapay, ibinigay sa kanya ng pari ang tinapay na inihandog sa presensya ng Diyos. Ito'y kinuha mula sa banal na mesa at pinalitan ng bagong tinapay ng araw ding iyon. Nang araw na iyon, naroon ang alipin ni Saul na si Doeg na taga-Edom. Siya ang punong tagapangalaga ng mga hayop ni Saul. Naroon siya dahil may tinutupad siyang panata sa Panginoon. Tinanong ni David si Ahimelek, "Mayroon ka bang espada o sibat dito? Hindi ako nakapagdala ng aking espada o kahit anumang armas dahil madalian ang utos ng hari." Sumagot ang pari, "Narito ang espada ng Filisteyong si Goliath na pinatay mo sa lambak ng Ela. Nakabalot ito sa tela at nasa likod ng espesyal na damit ng mga pari. Kunin mo kung gusto mo. Wala nang iba pang espada rito kundi iyon lang." Sinabi ni David, "Ibigay mo yon sa akin, wala nang ibang kapareho iyon." Nang araw na iyon, tumakas si David kay Saul at pumunta kay Haring Akish ng Gat. Sinabi ng mga opisyal ng hari sa kanya, "Hindi ba't ito si David ang naghahari sa lugar nila? Hindi ba't siya ang pinararangalan ng mga kababaihan habang sumasayaw sila at umaawit ng libo-libo ang napatay ni Saul, tigsa 10,000 naman ang kay David?" Inisip ni David ang sinabi nila at natakot siya sa maaaring gawin sa kanya ng Haring Akish ng Gat. Kaya nagkunwari siyang baliw. Pinagkakalmot niya ang mga dingding ng lungsod at pinatulo ang laway niya sa kanyang balbas. Sinabi ni Akish sa kanyang mga opisyal, "Tignan niyo, baliw ang taong ito. Bakit ninyo siya dinala sa akin? Marami na ang baliw na gaya niya rito. Bakit niyo pa dinala sa pamamahay ko ang taong iyan para umasal ng ganyan sa aking harapan?" Unang Samuel ika-22 kabanata. Si David sa Adulam at Mizpa. Umalis si David sa Gat at tumakas papunta sa kuweba ng Adulam. Nang mabalitaan ito ng mga kapatid at kapamilya ni David, pinuntahan nila ito para samahan siya. Sumama na rin kay David ang mga taong nababahala, lubog sa utang, at hindi kontento sa buhay. Umabot sa 400 ang kanilang bilang at si David ang naging pinuno nila. Mula rito pumunta si David sa Mizpa na sakop ng Moab at sinabi niya sa hari ng Moab, "Nakikiusap ako na payagan ninyo na dito na muna manirahan ang aking mga magulang hanggat hindi ko pa natitiyak kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin." Pumayag ang hari kaya iniwan niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab habang nandoon siya sa matatag na kublihan. Isang araw sinabi ni Propeta Gad kay David, "Umalis ka na rito sa pinagtataguan mo at pumunta ka sa Huda." Umalis nga si David at pumunta sa kagubatan ng Heret, ang pagpatay sa mga pari ng Nob. Nabalitaan ni Saul na nahanap na sina David at ang kanyang mga tauhan. Nakaupo noon si Saul sa ilalim ng puno ng tamarisko doon sa burol ng Gibeya. May hawak siyang sibat at nakapalibot sa kanya ang kanyang mga opisyal. Sinabi ni Saul sa kanila,
Makinig kayo mga taga-Benjamin. Pinangakuan ba kayo ni David na bibigyan kayo ng bukid at ubasan? Pinangakuan ba niya kayong gagawin kayong commander ng mga sundalo? Iyan ba ang dahilan kung bakit nakipagsabwatan kayo sa kanya laban sa akin? Wala ni isa man sa inyo ang nagsabi sa akin na gumawa ng kasunduan kay David ang anak kong si Jonathan. Hindi man lang kayo nag-alala para sa akin. Dahil hindi ninyo sinabi sa akin na inudyukan ng aking anak ang lingkod kong si David na patayin ako, gaya ng plano niya ngayon. Isa sa mga nakatayo kasama ng mga opisyal ni Saul ay si Doeg, na taga-Edom. Sinabi niya kay Saul, "Noong naroon po ako sa Nob, nakita ko si David na pumunta kay Ahimelek na anak ni Ahitub. Tinanong ni Ahimelek sa Panginoon kung ano ang dapat gawin ni David, at binigyan pa po niya ito ng makakain, at ibinigay din po ang espada ng Filisteyong si Goliath. Ipinatawag ni Saul ang paring si Ahimelek na anak ni Ahitub at ang buo niyang pamilya na mga pari sa Nob. Pagdating nila ay sinabi ni Saul, "Makinig ka sa akin, anak ni Ahitub." "Nakikinig po ako, mahal na hari," sagot ni Ahimelek. Sinabi ni Saul sa kanya, "Bakit ka nakipagsabwatan kay David laban sa akin? Bakit binigyan mo pa siya ng pagkain at espada? Bakit nagtanong ka pa sa Diyos para sa kanya? Hindi mo ba alam na nagre-rebelde siya sa akin at binabalak niya akong patayin?" Sumagot si Ahimelek, "Hindi po ba't si David ay manugang ninyo at pinakamatapat ninyong lingkod? Bukod pa roon, siya po ang kapitan ng mga gwardya ninyo at iginagalang siya ng inyong sambahayan. Opo, nagtanong ako sa Diyos para sa kanya, pero matagal ko na itong ginagawa sa kanya noon pa. Nakikiusap po ako. Huwag ninyo akong akusahan, pati na ang sambahayan ko, sa bagay na ito, dahil wala akong nalalaman sa mga plano niya laban sa inyo." Pero sinabi ng hari, "Siguradong mamamatay ka, Ahimelek, kasama ang buo mong pamilya." Inutusan ni Saul ang mga gwardya sa kanyang tabi, "Patayin ninyo ang mga paring ito ng Panginoon dahil nakipagsabwatan sila kay David. Alam nilang tumakas si David mula sa akin, pero hindi nila sinabi sa akin." Pero hindi ginalaw ng mga opisyal ng hari ang mga pari ng Panginoon. Kaya si Doeg na lang ang inutusan ng hari na pumatay sa mga pari, at pinatay naman sila ni Doeg. Nang araw na iyon, 85 pari ang pinatay ni Doeg. Ipinapatay din ni Saul ang lahat ng nakatira sa Nob, ang bayan ng mga pari, ang mga lalaki, babae, kabataan, sanggol, baka, asno at mga tupa. Pero nakatakas si Abiatar na anak ni Ahimelek at sumama kay David. Sinabi niya kay David na ipinapatay ni Saul ang mga pari ng Panginoon. Sinabi ni David kay Abiatar, "Nang makita ko noon si Doeg nang pumunta ako kay Ahimelek, alam ko nang magsusumbong siya kay Saul. Kaya pananagutan ko ang pagkamatay ng buong sambahayan mo. Sumama ka na lang sa akin dahil iisa lang ang gustong pumatay sa iyo at sa akin. Huwag kang matakot, hindi ka mapapahamak kapag kasama mo ako."